wish natin sa ating mga inaanak. Sa totoo lang, para sa kalaman ng lahat, hindi ko pa nasubukan ito eh. Oo, 2 beses na. Pumunta kayo aking kababayan. Maraming willing ng pinagdaanan. Kaya ako, 4 ng anak ko, paktuman ito. So, dapat mapil nyo na kayo ay pinagbuklod kay Allah. So, ang advices ko lang, iwasan ang kunting diferensya. May isa sa inyo hindi magpapatalo. Yan ang simula ng pag-aaway. Ang sinasabi ko, experiment. So, dapat yung pagmamahalan natin ay dapat pamintin natin. Iwasan natin yung isa sa atin na hindi magpatalo. Kung sino yung mainit, bumigay at hayaan nyo na lang yung isa na kalma. Pero kung init ng gabi, ituloy nyo lang yun. Kasi tawag ni Allah yan. Diba? Diba, Kap? Maraming salamat, Kap. Ano po? Bisita ni Representative Bongo. Basta yung init, ituloy lang. Pero hindi init ng away. Init ng pag-ibig. Ano po? So, yun lang ang gusto kong ipa-alala sa inyo. Kasi sabi ko nga, sa totoo lang, nagkaroon ako ng 4 na anak. Pero hindi ko pala subukan ng ganito eh. Puro sikreto. Puro sikreto. Alam ko dito, mayroon mga ganun eh. Pero, wala ganun nagawa. Awal kayo, you need to experience. So, sana, magpasalamat tayo kay Allah dahil binigyan tayo. Wala kayo sikreto. Ako, hindi naman sikreto eh. Kasi nakapat na nga ako eh. So, yung sinasabi ko, kinikwento ko ngayon, yung experience ko. Eh, kayo, lumaki kayo ng Luzon. Ako, pinanganak ng UP Maguindanao, kami ni Commissioner. UP Maguindanao, ano? So, pero pagdating lang pagbibinata ko, nandito na nayak sa Luzon. So, alam ko, kayo, hindi ko man tinanong, ating Presidente Saima, kung saan sila pinanganak. Pero palagay ko, nagkapasig na rin. So, na-adapt na rin, na-adapt na rin ang kultura ng Pasig o ng Metro Manila. Ibang buhay sa Metro Manila at ibang buhay natin sa Mindanao. Parang nandito lahat, puro Taga-Luzon ito at Metro Manila. Ang kasabihan kasi mga kababayan ko, pag ikaw ay pinanganak sa ang lugar, doon taga-roon ka. Ako ay pinanganak sa farm. So ako ay pamilya ng farm. Kayo ay pamilya ng Metro Manila. Kasi dito may pinanganak eh. Diba? Palapakan natin po, yung taga-Pasig. At ang ating kapila, palapakan po natin. So, pinalala ko lang sa inyo kasi sinasabi nyo, kahit taga Mindanao, ang alam mo pasihan, kung saan ka pinanganak, kagaroon ka. So, kung ikaw ay pinanganak sa Mindanao, taga Mindanao ka. Pag pinanganak ka sa Pasig, taga Pasig ka, di ba? Ganon? Kaya ako sabi ko, ako ay taga Mindanao. Kasi doon ako, lumaki at pinanganak, so yun ang mahal ko, ang Mindanao. Kasi alam niyo, sa totoo lang, 70s dumating ako dito eh. Pagdating nila Mindanao, ay, magulang Mindanao. Ganon ang interpretasyon sa ating taga Mindanao. Kapag taga Mindanao ka, parang iba dating taga Mindanao sa Metro Manila, lalo na kapag ng Bulacan. Iba rin yung taga Bulacan sa mga taga Mindanao. So, matalastas ko lang mga kaibigan na, kayo mga kapatid, ang adapt yung pag-uugali ay hindi lang sa Muslim, hindi lang sa Islam, kundi dito sa Pasig City, dito sa Metro Manila. Maraming salamat. Ayusin nyo ang palalak lang. Sana maiwasan nyo yung kunting diferensya. Dapat hindi kayo dumating sa pagtatalo. Kasi yun ang simula ng paghihiwalay.
Salamat. Kaya lang. Salamat. Salamat sa lahat ng mga kababayan. Thank you, Colonel. Now we move to our Honorable Pai Banagbanag, representative of Pai sa Mamanwa Tribes. Tingnan natin siya ng konting message. This is a new week. Congratulations po sa ating hindi po ito nagkalayo yung tradition na tradition namin sa Bibo. Pagkapanggol po at tinatawag po namin sa ito na ubiting. Kahit hindi na namin kailangan ng store or at aking alam ang advice ko lang po sa inyong dalawa ay lagi lang po isip po si Allah dahil kahit anong pagsubok ng buhay na ito po ay simula ng subok talaga. Lagi pong isintro po talaga si Allah para po mananatili peace ng inyong pagsasama magbuhay. Dahil yun lang po din. You, may Banagbanag. Now, hinga naman din natin ang kanyang pinsan, si Kagawad Bailani Amero. Pinakamagandang kagawad ng Santo Tomas. Siyempre, mag-deliver ng misisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga loksakan, mga pagariakan, magandang hapon po sa inyong lahat, especially sa ating mga VIP. Una po sa lahat, ako po ay magpapakilala. Ako po si Honorable Kagawad Bailani Amirol ng Barangay Santo Tomas, Pasig City. Ako po ay pinsan ng group. Hindi po ako ninang dahil ako po ay dalaga pa. Nais ko lang po bagiin ang aking minamahal na kapatid na si Jalal ng congratulations na nakuha mo na ang iyong pinapangarap na babae. Dahil alam naman po namin sa aming side ay talagang itong si Jalal ay matagal na nang hinihiling itong pag-aasawa kay Myla. Kaya binabati ko po both itong kinakasal na si Myla at Jalal ng congratulations. Especially, papasalamat din po ako sa butihing kapitan ng Barangay Balati sa pagpapahiram po ng venue para sa aming pamilya, para sa gathering na ito. Muli, magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Last but not least, we call our Grand Imam in Pasico Port area to deliver the beach wishes and newly week. Bagong kasal ng araw. Grand Imam, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa ating lahat. Ang hapon na ito ay magpapala po sa ating lahat na nandirito po tayo upang sinaksyan natin ang ginanap na kasal nila Jalal at saka si Myla. Ito lang ang may bigay ko sa inyo na payo. Jalal, ang pag-aasawa ay hindi lamang ito isang laruan. Na kung ikaw ay nagsasawa na pwede mo ibalik o pwede mo isang tabi. So, lalo-lalo na ito, kung yung asawa mo ay magmula ng, kung ba maglilihi na siya, gadyan na yung mag-umpisa yung laging away ng mag-asawa. Anong dapat mong gawin ng lalaki kapag nagalit ang asawa mo? Dapat, una ay iwasan mo na sumbatan siya dahil doon na yung magkaroon kayo ng away. Na hindi mo alam na yung asawa mo ay naglilihi, no? Kasi yan ang karamihan sa atin
na yung mga lalaki, na hindi minsan hindi natin alam na naglilihi yung asawa natin. Kaya pinapatulan natin. Huwag mo lang saktan yung asawa mo. At sana huwag mangyari na maabot ng kamay mo yung asawa mo. Dahil doon po ay magkaroon ng batal o yung inyong kasal. Kung naabot ng kamay mo yung asawa mo, halimbawa sinaktan mo, dahil ang babae na hindi yan sinasaktan, minamahal yan. Ha? So, dyan yun lang, lagi kang magtitimpi kung gano'n na yung oras o dumating sa inyo yung paglilihi ng iyong asawa na kung sana yung huwag mong sumatan, sana magpaunawa kayo, biyayaan kayo ng maraming anak na maging katuwang ninyo sa pagtanda ninyo at bigyan kayo ng anak na maging alim o ulama o anong man yung kanyang qadr na ibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung lang po, maraming salamat po. Okay, thank you so much sa lahat ng VIP ngayon. So mauuna mo na yung picture taking ng VIP.